Magandang araw po sa ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, kami po ay dumudulog sa inyo. Una po sa lahat, kami po ay kasama ng mga sumusubaybay sa programang ito ng Araw-Araw na Pagpapala. Dumudulog po kami sa inyo, tumihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan na aming nagawa. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu Santo, sa gawaing ito ng pagbubulay-bulay ng iyong salita ng buhay upang kami po ay magkaroon ng kagalakan, kapayapaan, higit sa lahat, katagumpayan sa aming mga kinakaharap na mga suliranin, mga pagsubok sa aming mga buhay. Sa aming pagpapatuloy, ikaw ang maluwalhati, maitaas at madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang araw po sa bawat isa sa ating mga minamahal na taga-subaybay sa programang ito. Nais ko pong bigyan ng titulo ang ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos na to. Hango po sa aklat po ng Roma, mula sa kabanatang 1, talatang 18 hanggang 25. At ang ikalawang kronika po, kabanatang 7, talatang 14. Pinamagatan ko po itong kilalanin ang tunay na Diyos. Sabi po rito sa aklat ng Roma, mula sa Biblia po, sa Poimen Bible o Biblia ng mga pastor. Sabi po sa verse 18 ng Romans chapter 1, mga kasalanan ng sangkatauhan. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa mga taong laban sa mga kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Verse 20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. No, yung mga nakikita po natin, ang mga bagay sa langit, no? Buwan, araw, bituin, mga nilalang ng Diyos. Tayo man po, ng mga tao, nilalang ng Diyos. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Verse 21, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Verse 22, sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal, na sila'y mga hangal. Verse 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Verse 24, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Verse 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So, nakita po natin dito ang mga bagay na nilikha ng Diyos. Nakita naman po natin, sabi po rito sa Romans chapter 1, hindi lamang nakikita, maging ang ating mga buhay. Di po ba? Tayo mga buhay. Nakita natin ating kapwa-tao. Ayon sa Genesis chapter 2 verse 7, nilikha ng Diyos ang tao mula sa lupa, sa alabok. Hiningahan sa ilong, nagkaroon ng buhay. Kaya po hindi tayo sa unggoy nagsimula. Tayo po ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis ng kabanalan at katuwiran. Kaya lamang po, nagkasala nga po ang tao.
Kaya nga po sabi din po niya sa aklat po ng Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14, sabi po rito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Ulitin ko po ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Ito po ay nakakalungkot, mga ginigiliw po naming mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Binasa na po natin sa aklat po ng Roma, naroroon na po lahat. Ang mga bagay na nakikita daw po natin, hindi po natin binigyan ng parangal ang Diyos na hindi nakikita na siyang lumikha ng mga bagay na ito. Kaya po sa mga buhay po natin, pinagpapala pa rin naman po tayo ng Diyos, subalit hindi po katulad nung talagang nakakilala ng tunay at tamang panambahan na ginagawa sa iisang Diyos na hindi nakikita, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos na walang kamatayan. Basahin po natin yung kabuuan ng aklat ng Roma. Mula po doon sa chapter 1, verse 18 to 25, nandoon po lahat. Bigyan po natin ng pansin para po malugod ang Diyos sa atin. At sinabi niya po, kung tayo po na kanyang bayan na nagtataglay ng kanyang karangalan, una po ay magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba po ay yung pagtanggap sa ating mga sarili na tayo lumalapit sa Diyos, na tayo ay umaaming tayo ay makasalanan. At yun naman po talaga ang nais ng Diyos bilang isang tanda ng pagpapakumbaba. Pangalawa po, ang sabi ron ay magpakumbaba, manalangin po. Tayo po ba'y nananalangin? Paano po bang pananalangin ang ating ginagawa? Hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Hanapin daw po natin ang Diyos. Paano po natin siya masusumpungan? Sa pagbabasa po ng kanyang banal na kasulatan. Doon po natin masusumpungan ang lahat patungkol po sa Diyos at makikilala natin ang tunay at walang hanggang kapangyarihan na Diyos na walang kamatayan. At nang sa ganon, pag hinanap natin po siya sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita, at anong sabi po? Talikuran ang ating mga kasamaan. Yung pong nasa aklat po ng Romans chapter 1 na binasa po natin. At ano pong sabi ng Diyos sa kanyang pangako? Patatawarin niya daw po tayo pag lumapit tayo humingi ng tawad, aminin natin ating mga kasalanan. At ang sabi niya, patatawarin at pakikinggan ang ating mga panalangin at muli niyang ibabalik ang kasaganahan ng ating pamilya, ang kasaganahan ng ating komunidad, ang kasaganahan ng ating barangay, maging ang kasaganahan ng ating bayan. Nakakalungkot po, maging ang nalalapit na eleksyon na ito, ipanalangin po natin kung sino ang ilalagay ng Diyos sa ating puso. Yung ilalagay niya po na may takot sa Diyos, yung po mahalaga. Marami na pong halalan ang dumating sa ating buhay. Ano na po ang nangyari sa ating bayan? Dumulog po tayo sa Diyos. Humingi po tayo ng tulong. Humingi tayo ng karunungan, kaunawaan upang mailuklok po ang nais ng Diyos na iluklok sa tamang posisyon na may takot sa Diyos upang ang ating bayan ay manunumbalik ang kasaganahan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataong itong pinakaloob mo na maihatid po sa aming mga minamahal na kapatid ang inyo pong salita na sinabi niyo, Panginoon, hanapin ang tunay na Diyos na siyang tunay na Diyos na walang kamatayan, na napakabuting Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo na pagbulay-bulay namin ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, maging ang aming mga taga-subaybay sa programa itong araw-araw na pagpapala, Panginoon. Kami po'y patuloy na lumapit sa iyo, magbasa ng iyong banal na kasulatan upang makita po namin ang katotohanan
patungkol po sa iyo, Diyos, na matagal na pong panahon na nalihim sa aming mga kaalaman, matagal na pong panahon na hindi po namin nalalaman, at patawarin mo po kami dahil hindi po namin mismo inaalam ang iyong salita, kaya po ang aming mga buhay ay nagkakaganito. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyong gamitin ang programang ito ng araw-araw na pagpapala, maging daluyan ng iyong impormasyon ng katotohanan patungkol, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong salita ng buhay. Sapagkat, Panginoon, magkakaroon po lamang ng kagalakan, magkakaroon po lamang ng kapayapaan, magkakaroon po lamang ng kasaganaan, magkakaroon po lamang ng patuloy na katagumpayan ang aming mga buhay, maging ang aming bayang ito, Panginoon. Kung kami patuloy na lalapit sa iyo, magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ka, O Diyos, pamagitan ng iyong salitang ito na nasa Biblia, Panginoon, at higit sa lahat, talikuran ang aming mga maling ginagawa. At pinangako mo sa amin, patatawarin mo po kami, pakikinggan mo po kami, muli mong ibabalik ang kasaganahan ng aming bayan. Maraming salamat po, Diyos. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, mga minamahal po namin, mga kapatid. Patuloy po kayong sumubaybay sa programang araw-araw na pagpapala upang patuloy na malinang ang ating pong mga espiritual na katauhan. Magkaroon po tayo ng malawak na karunungan at kaalaman na nagmumula sa Diyos. Nang sa ganon, mabago ang ating buhay at tayo'y patuloy sa piling ng ating Panginoong Hesus ay mananagumpay. Nothing is impossible to God. Kapag Diyos ang inong inuna, kapatid, wala ka nang hahanapin pa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.